Okay, mga ate at kuya, dead man na sa ingay ha at magbabagong taon. May tumawag sa akin kanina and nabanggit niya na grabe nga po ang iyak ng berdeng ibon. Sabi ko, parang alam ko na kung bakit. Wala ba kayong idea kung sino ang berdeng ibon? Nasa paligid-ligid lang yan, nakakulay berde yan siya ng suot. Kaya siya ibon, siguro yung malaking ibon, di ba kilala ang Davao sa isang malaking ibon? Tapos, you're right, kilala ang Davao sa pinakamalaking ibon sa buong mundong, ano, baka sa buong Pilipinas lang. O, syempre yung, meron ding haring ibon dyan sa Davao, tapos meron siyang anak din na ibon. Yung anak na ibon yung grabe ang iyak, mga ate at kuya. Kagahod pero pasensya na sa gahod. Uy, sino ang naghibit? Yang bayi nga pispis bala pispis. Yang pispis yung naghibit. Teka, habang kayo nagdi-discuss, sa kita yung comment nyo, mag-comment na lang po kayo ha, kung di ko man mabasa o perti ni man nagamotor nga ni ho, kasumbagon, tagig kamo karon. Pinaggala-gala sila no, nagala-gala ka, katakot magalagala. Katakot maggala-gala. Ngayon kayo naghagis ng palupok sa labas. Mamaya matalsikan sila ng paputok, dahil. Ay, salamat po Ate Adelina sa pamasko. That's 25 Canadian. Wala na. Taga Canada. Sa Canada na ako pupunta. Doon na ako titira. Anyway, sige, comment lang po kayo kung hindi ko man mabasa, at least nakikita po ha. Uh, so, marami kami napag-usapan nung Puting Hito. Si Puting Hito, may connection siya dati sa bahay dyan sa Ilog Pasig. Nawala na. Nawala na siya ng connection. Na Itchapuera, nasipa rin ito. Katulad ni na, alam niyo na, ni na Attorney Vic, ni na Attorney Trixie, ganyan, no? At kung sino-sino pang nasipa. Sabi niya sa akin, grabe ang iyak mau ng berdeng ibon. Pero parang alam ko na, hinayaan ko lang siyang magkwento. Sabi niya sa sobrang galit, budol na budol siya. Oh my God, yun ang term. Baka mapanood niya to. Shout out, you know who you are. Budol na budol daw siya. Grabe daw ang iyak. Hindi lang sobrang galit, sobrang, ano rin, yeah, galit, mostly, no? Sama ng loob. Kasi nabudol nga. Siya ang unang nabudol, sabi ko nga sa inyo eh. And, wala na daw palang cabinet meeting. Di ba? Wala naman talaga. Wala naman talagang cabinet meeting. Nakikita ba natin napunta si Ibon sa bahay ng pusa? Wala naman na. Wala. Never mo makikita si Ibon na napunta sa bahay ng pusa. Sino yung pusa? Comment nyo sa comment section. Oh, walang ganap. Wala nang mga kabi-cabinet. Oh, wala nang mga ista-istante. Ganyan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya yung one time si Kuting sumama sa pagpinto-pintura sa mga upuan ng school. Kasi si Ibo nagpintura yan, di ba, ng mga upuan ng Brigada Eskwela. Sumama na lang bigla si Kuting para lang palabasin na meron pang, itatype ko na lang ba? Para lang, sumama lang si Kuting, siguro idea yan ni Anis, ni Queen Butwood, para, kunwari, meron pa niyan, yan, tinype ko na. Pero wala na daw talaga niyan. Eto pa, ang sabi ni Hito, puting hito, di makinis to, no? Puting hito eh. May puting, di ba, may puting lamok, may puting ahas, maraming puti, di ba? O, may puting paro-paro, ganyan. So, may puting hito. Sabi ni puting hito, di ba yung gano'n nga, biglang sama si Kuting sa pintura sa Brigada Eskwela, pintura upuan, di ba? Bihis na bihis. Nakabarong Tagalog na polo, tapos naka-slacks, tapos naka-leather shoes. Samantalang si Ibon, naka-t-shirt, naka-maong, naka-rubber shoes. Yun talaga dapat naman ang outfit mo kung magpipintura ka. Eh si Kuting, syempre, puro pormahan lang ang alam. Madudumihan ka sa pagpipintura. Wala, picture-picture lang. Masabi na meron pang ganyan. Yes, Ate Rose Mostonin. Masabi lang na meron pa niyan. 'Di ba? Talagang ramdam ni VP Sara na ano, budol talaga. So, ang sabi pa ni Puting Hito, ano ka ba, Mau? Ang sabi ng isang makapangyarihang pangtapat
makapangyarihang babaeng pantapat kay Queen Bee. Mahulaan nyo kaya? Siyempre si Queen Bee, may katapat yan. Meron. Hindi pwedeng wala. Siya na ba talaga ang pinaka... Hindi papayag ang ang universe na ito. Meron siyang katapat na isa ring makapangyarihang babae. Na ang sabi ni Hito sa akin, February 2022. Last year. No, 2021. Was it 2021? No, campaign period. So 2022? Campaign period, right? Campaign period pa lang daw. Wala ng unit. Ang ingay! Kagahod-gahod! Sabadiha! Paghilom! Anyway, pagpasensya nyo na bagong taon. Sabi ko, paano nasabi ng babaitang kasing powerful ni Queen Bee, ni Queen Butol? Paano nyo nasabi February? Yung February ng 2022, di ba? Yan yung kampanyahan, campaign period, February, March, April, right? Kasi Mayo, election na yun eh. 'Di ba? Nanalo na si Kuting, nanalo rin si Ibon, si Bernie Ibon. Kampanyahan pa lang daw, wala ng unity. Halata na pala ng isang babaitang maliit lang din, pero apaka-power kagahon, swerte kagahon. O, deadman na lang. Nagulat daw itong si Hito, bakit po nyo nasabi? Hindi mo ba nahalata? Sabing ganun. Hiwalay ng headquarters. Nakita mo ba si Ibong Verde? Nabanggit ko na rin ito, di ba, mga tat kuya? Ang headquarters ni Ibon ay wala sa headquarters ni Pusa. Hindi nakikita ang staff ni Ibon sa headquarters ni Pusa. Ang headquarters ni Ibon ay nasa sa kabila ng EDSA. Magkatapatan, oo, pero nasa kabila ng EDSA, dadaan ka pa ng tulay ng Boni tulay na yan, tatawid ka ng tulay, makapunta lang doon. Magkatapatan, magkahiwalay, wala nang unity. Ayaw mabisto kung ano ang ganap-ganap sa headquarters ni Pusa kasi baka mamaya magamit ni Verde laban kay Pusa kung ano man ang mga nagaganap doon. Even yung mga vloggers, hindi madaling makapasok sa headquarters ni Pusa. Kaya ang daing mga vloggers na masama ang loob kay Pusa. Oh. Ano pa yung sinabi sa akin ni Puting Hito? Ayun nga, grabe daw ang iyak, grabe daw ang galit. Pero wala daw magagawa si Pusa. Yun ang nakakalungkot mga si Ibon. Kaya siguro din siya, grabe ang iyak. Nakadagdag din daw, yung iyak daw ni Ibon ay lalong-lalo na nang humingi ng tawad humingi na daw siya ng tawad. As in. Hindi kasi nakinig, di ba? Pero at least, kahit gaano siya ka-strong, gaano ka strong-willed yan siya, di ba? May sarili siyang desisyon, may sarili siyang diskarte. Pero this time, humingi talaga siya ng tawad. Dahil alam niyang hindi siya nagkamali eh. Nabudol lang din talaga siya. Magaling yung pagkakabudol. Banggit din ni Hito, si Queen Bee, hindi mo raw mahahalata kung pinaplastic ka. Kasi panahon ng kampanyahan, apakabait daw niyang si Queen Bee. Maririnig nyo rin yan kay Miss Maharlika, mga ate at kuya. Diba? Ay, Maharlika! Diba ganun yan? Malambing magsalita, diba? Wala kang maririnig na nega, pero deep down, magaling man din lang si Queen Bee. Eto pa, dagdag ko na rin, mabuti na alala ko. Pero hindi ko pwedeng i-share sa inyo lahat ha. Ang inakala po ni Hito and nung makapangyarihang babae na katapat ni Queen Bee, ang inakala nila, ang magpapabait kay Pusa ay si Queen Bee. Kasi panahon ng kampanyahan, even before kampanyahan, kahit nung panahon na si Pusa ay depressed dahil nga natalo ni Anes, sino nga yun? Yung kung tawagin ni Ate Parvina ay si Conji. Ano yung Conji?
Or si Porridge, kung ayaw niyo sa Konji. Si Porridge, natalo ni Porridge si Pusa. Si Pusa daw talaga ay suplado. Suplado. May attitude. Hindi nakikibagay sa mga dayok-dok na katulad natin. Hindi yan nakikisalamuha sa mga purita lulu. Ayaw niya madiriin. Pansin ko rin yan nung meet and greet. Kaya nga nung hinaplos ko ang braso niyan, parang nandiri ako. Kung siya'y nandidiri, kasi hindi ko nagustuhan yung ano niya yung parang gumanon siya, parang umiiwas siya, kahit yung sa mga magpapa-autograph, magpapa-picture, may dumidikit na senior citizen sa kanya. Yung mga seniors na kasama namin ay mga supporters ng kanyang, kaya nga kaedad ng parents niya Tapos magpapa-picture lang sa kanya, parang ilag na ilag siya. Dahil hindi rin ako makalapit, inabot ko na lang ng kamay ko ang braso. And parang narumi ako. In-ignore ko yun. Pero yun ang naramdaman ko nung time na yun. I just ignored that feeling. Pero parang, di ba, nakwento ko na rin yan, parang hindi naman niya deserve na parang sinasamba mong parang poon, nakakaplusin mo pa. Masabi mo lang na nahawakan mo ang pinuno ng bangkang ito, di ba? Ang kapitan ng bangkang ito, ng barkong ito, or whatever. Oh. So, ang sabi ni Hito, at yun din ang inaasahan ng powerful na babaeng pantapat kay Princess BFF mo si Con. Alam mo yan, Ate Perfina. Kasi daw spoiled. BFF ko yan si Conji, no? Di ba? Love ko yan siya. Miss ko na nga yan siya Anyway, going back. Ang inasahan daw nung babaeng powerful, maliit lang din si babaeng powerful. Minsan, pwede nga niyang hampasin ng banyera si Queen Bee, di ba? Pwede niyang hampasin ng banyera. Kilala niyo na ba? Comment niyo nga kung sino yun. Yung powerful na babae, at saka si Hito, inasahan nila na si Queen Bee ang magpapabait kay Pusa. Kasi si Pusa, suplado. Tama pag may media tapos ang tanong sa kanya ay medyo neka, si Pusa iwas, di ba? Talagang si Pusa hindi siya, ayaw niyang, aloof siya sa mga purita. And kahit sa media, inaaway naman siya ng media dati. Suplado daw yan. May pampered nga, di ba? Tsaka anak mayaman, di ba? Pinanganak sa kaharian. Pinanganak sa palace, di ba? O kung di ba pinanganak sa palace, tumira sa palace ng matagal. Like 20, 21 years, di ba? Spoiled. Minicomic ka rin na. Hello. Hello, Garcia. Ang saya-saya. Inakala daw nila na yan ang magpapabait, si Queen Bee. Kasi si Queen Bee laging malumanay. Ay, mahali ko. Malumanay siya, di ba? Hoy, mag-like kayo dyan. Magwa 1,000 na tayo, mga tet kuya. Mahagisan ako ng paputok din, di ba? Nagla-live talaga ako, magpabagong taon. Dapat pahinga ako Anyway, wala akong ginagawa. Ang nagluluto naman po ng kapatid ko tsaka si na Papa. So, ang ending, ang totoo pala talagang gayon, ay hindi si Pusa, hindi si Queen Bee. Nasa loob daw pala ang pulo. Yun. Okay, mahinahon, pero pag pinandilatan ka na nga naman. Sabi nga, di ba, yung our eyes are the windows to our soul. Pwedeng ganun, di ba? Nakikita sa mata ng tao kung siya ay mabuti, masama, guilty, not guilty. Tama, di ba? Kaya iba umiiwas ng tingin kasi nga baka mabuking na guilty. Right? So, tapos ngayon, ang lumalabas, akala nila, okay, suplado si Pusa, kailangan ni Pusang magpakumbaba. Public servant siya Huwag kang magmataas. Kahit ikaw ay spoiled brat, kahit ikaw ay aristokrata or whatever, kahit ikaw ay anak mayaman or anak ng mga prominenteng tao sa lipunan, huwag kang magmataas. Magpakumbaba ka, public servant ka. Hindi mo maiiwasang makasalamuha ang mga mahihirap. Pero never natin siya nakikisalamuha sa mahihirap na mostly talaga sa mga party, sa mga kasiyahan. Mahilig nga sila sa concert, di ba? Tama si Nikki Cosete.
Mahilig sila sa concert, mahilig sila sa kasiyahan, party-party. Yan ang ginagawa nila ngayon sa ano, 'di ba? Sa bahay diyan sa Pasig, sa kaharian diyan sa Pasig o sa Ilog Pasig, hindi sa Pasig City. Yan ang ginagawa nila sa kaharian diyan sa tabi ng Pasig. Puro pag, 'di ba? Kita naman kung ano ang hilig at gusto at kung sino ang gusto makasalamuha, mga nasa alta. Hindi po yan makikita na pupunta sa mga informal settlers or whatever, sa mga SQTR, sa mga mahihirap na, sa mga liblib na lugar, takot nga lang yun, baka mabeng-beng yun ng mga NPA. Ewan ko, malay ko. But yun nga po, akala nila magagawa ni Queen Bee na maging mapagpakumbaba itong si Pusa. Ang ending, mas ganun pa pala daw si Queen Bee. So bagay nga talaga silang magsama. 'Di ba? Bagay lang silang magsama. Mga pangit ang ugali. At dahil dyan na, 'di ba? Budol nga rin. Budol si Pusa, budol din lalo na si Queen Bee dahil mukhang mabait si Queen Bee. Pero si Queen Bee kasi lalo na nung kapanahonan ng sikat na sikat ang tandem ni Pusa at ni Ibon. Para silang love team, si Queen Bee hindi mo nakikita. Parang nagpapaubaya siya na ang datingan ng tandem ni Pusa at ni Ibon para silang magjowa or para magkapatid, di ba? Ganun ang datingan. Siyempre si Queen Bee wala sa picture. Wala siyang eksena, hindi siya nakikita sa panahon ng kampanyahan. Hindi siya nagpapasiklab ganyan. Nakita lang yata yan dun sa sa Philippine Arena, sa Bulacan ba 'yon, right? Yung pinaka grand rally, something. Unang grand rally, para nakita siya dun eh. And maybe nakita na rin siya sa final, yung final na dyan sa Bacanting Lote dyan malapit sa parang papuntang Okada or something. Sofitel, hindi. Basta dyan sa Manila. Sa may siguro sa Pasay yan banda. Yung pinaka-grand, nakita na siguro siya doon. Pero, ayan. And dahil nga sa husay ng, di ba, sa husay ng pagkukunwari ng mga to, sa pagtatago ng totoong kulay nila, nalinlang nila si Ibon. Di ba? Naloko nila. Hindi lang si Ibon, pero syempre unang-una si Ibon. Ang dami pang shinare sa akin mga ate at kuya. May nabanggit pa sa akin si Puting Hito na kaya hindi matanggal yung isang impacta sa Anes, doon sa sa Gisaya. Kaya hindi matanggal yung impacta na yun kasi may utang na loob doon si Queen Bee. Yun ang lumakad para si Ibon ay malinlang ni Hello Kitty. Daming shinare sa akin, kaya lang di ko na ma-share sa inyo lahat. Yung iba kasi sensitive na info. Pero yan, grabe ang galit ni Ibon, grabe ang sama ng loob. Humingi na ng tawad. Dahil hindi siya nakinig. Mabuti naman. Matagal silang hindi yata nag-imikan. May kasalanan din talaga si Ibon, pero at least inamin niya. 'Di ba? Kasi ang naaapektuhan dito, mga ate at kuya, hindi lang siya. Hindi lang ang kanila. Taong bayan ang apektado sa pagkakabudol sa kanya. Kung siya sana ang namayagpag, di ba? Eh di sana hindi tayo ganito ngayon. Hindi tayo kakaba-kaba, hindi kalat ang droga, hindi. Maraming nagpapagalit. Yung sitwasyon ngayon, pagmahal ng bilihin, pagbalik ng droga, simulan na nga nung ng Haring Ibon na, 'di ba, mapatigil yung pagkalat ng ganyan. Bumalik. Tapos ang tindi ng krimen, 'di ba? So ang daming nagkikimkim ng bonggang-bongga si Ibon. But unfortunately, wala siyang magagawa. Even next year. Sa kung ano mang dahilan. Kaya yung next year, kikinang ng bongga si Pusa. Walang magagawa si Ibon. Huwag tayong umasa mga ate at kuya na yung pusa ay mababato dun sa lamesa. Yung pusa na nangangalkal ng pagkain sa lamesa, hindi natin mababato ng tsinelas yun. Hindi yun aalis sa lamesa, dun pa rin. Pero sana, may himala. Agree ba kayo? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.